akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang Clean Fuel, kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Full tank po. Full tank. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-Clean Fuel ka. SMNI Balita Totoo. The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Talakayan sa iba't ibang isyu ng bayan. Mga may init na usaping dapat malaman ng taong bayan. Sa programang Walang Kinatatakutan, Walang Pinapanigan, lahat para sa bayan. Dito lamang sa SMNI. Dito sa Laban, kasama ang bayan. Magandang umaga Pilipinas at sa ating mga kababayan sa buong mundo na nakasubaybay sa mga oras nito. Ako si Franco Baranda at ito ang Laban kasama ang bayan. At kasama ko ngayong umaga, kumpleto pa rin ang ating team na hindi matitinag na si Jeffrey K. Eric Celis at si Dr. Lorraine Badoy. Magandang umaga, team. Good morning, team. Yes, good morning, Franco. Good morning, Eric. Magandang umaga sa aking mga kababayan. Maraming salamat at sinasabayan niyo na naman kami sa isang episode ng Laban Kasama ang Bayan. Good morning to Vic Varela, my friend in Maryland, and his wife who's my best friend, Maiza. Good morning to Pops and Reyna Manalo at saka si Vilma Absalon. Good morning. Magandang umaga, sambayan ng Pilipino. Good morning sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at mga suki na sumusuporta, naghahanap ng pamamaraan na makita po ang ating mga paghahayag ng katotohanan at ang ating paglilingkod para sa pagtatanggol ng demokrasya, kapayapaan at pinakamabuting pamamahala para sa ating mga kababayan at pinakamamahal na sambayan ng Pilipino. Hanapin niyo po kami. Ang pinakasigurado po kami na hindi pa nawawala ay ang www.smninews.com. Tama ba, Brother Franco? Yes. I-type niyo lang po at i-guide naman po kayo ng search engine www.smninewschannel.com. Sigurado po tayo na hindi pa yan nawawala and they can also watch live, Brother Frank. Tama? Yes, meron tayong www.youtube.com. Ayun, pwede. At DZAR 1026 Manila. Frank, Ma'am Lorraine, ang mga kababayan may gusto pa kong batiin at ito po ay hiningi niya talaga na mapakinggan ngayong araw na ito si Tito Bebot Bilyones. Taga Iloilo po ito at si Tito Bebot Bilyones po ay suki ng kanyang buong pamilya dyan sa Haro, Iloilo City at hinahanap niya araw-araw pati mga replay at kung ano-anong mga platform para makita lamang. Thank you, Tito Bebot, na receive ko po yung message ngayong umaga. At kahapon po, abang naglalakad ako sa Araneta Center, dyan sa may Coliseum, may tumawid na nagmamadali, pero siya ika-ika. At ako po'y napalingon, babae po, nasa edad siguro mga late 50s na. Dati po pala siyang international flight attendant ng Philippine Airlines. Si JQ ang pangalan niya. Sabi niya, ay ka-Eric, hindi ko in-expect na makikita ko kayo dito. At sabi niya, ako ay DDS. Dating Dilaw supporter na na-convert na DDS ngayon. Duterte diehard, smile ako, Duterte diehard supporter na siya. At ang tinanong niya, kamusta si Ma'am Lorraine? Kamusta ang SMNI? Kamusta ang Labang Kasamang Bayan? 3 araw ko na kayong hindi nakikita. At maluha-luha po siyang nagkamay at kinuwento niya kung gaano kahalaga sa kanya, sa kanilang pamilya. JQ na, rinig mo sinasabi ko na dito,
ang ganitong pangyayari. Na disgrasya po ito sa habang naka-duty, twisted knee, kaya hindi na po siya kakasama sa lipad bilang flight attendant. JQ, maraming salamat at sinusuportahan nyo kami. And of course, Frank, 2 engineer ng Philippine Institute of Civil Engineers, mga kaidaran ko lang, nagpasalamat din na may laban kasamang bayan na nakikita nila panahon. At sila ma'am ay mga taga-suporta natin. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan nila. Yan po ang mga na-i-encounter namin ni Ma'am Lorraine, ni Brother Franco. Araw-araw po yan. At yung nasa-sense ko sa kanila yung galit nila sa pagsupil ng press freedom. Yes. Yan ang nararamdaman ko sa kanila. Bakit ito nangyayari sa Pilipinas? Yan yung naririnig namin ngayon. So, pagkagising siguro ng presidente, baka gusto niya sagutin ito, no? Kasi this is all happening under his watch. Yes. Ang pagsupil ng press freedom is happening under the Marcos administration. Yet again. That's right, Mama. At yan ay may malinaw na pananagutan siya sapagkat ito'y mga pag-aabuso ng direktang agencies under his office. At syempre, kay Eric, maya-maya ay makakasama nga natin ang kapatid ng ating ang senadora. Yes, Senator Ivy Marcos. Pero bago ang lahat, tanggap muna tayo ng live. Live muna tayo ka, Eric. Naniniwala ang Philippine Army na ang paghihikayat sa mga Pilipino na maging reservist at mga gagawing ang pagsasanay ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Narito ang balita ni Almar Farzuelo live. Almar, gandang umaga. Wala siyang audio. Yes, magandang umaga mga ka-partners. Hinikayat ngayon ng Philippine Army ang mga residente sa Batanes na maging reservist. Hinikayat ngayon ng Philippine Army ang mga residente sa Batanes na maging reservist. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Lieutenant General Roy Galido, ang Commanding General ng Philippine Army, na ito ay kasunod ng utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na palakasin ang militar sa mga island provinces. The instruction of the SND to be able to deploy forces is part of the strategic archipelagic defense posture natin. The defense of the country will not only involve the regular troops but also our reservists. Dagdag pa ni Lieutenant General Galido, kung sakali ay malaking tulong ito sa militar. Our country may kanya-kanyang sector tayo ng major services, especially doon sa areas that there are inter-island movements. We use forces na meron inter-island capabilities just like the Marines. Kaya nakita sa Mabulis, there are marine contingent there because they have the platform to go to islands. But more importantly, we have Army reservists in that area contributing to the defense. Hindi pa masabi kung ilan ang mabubuong reservist pero nasa mahigit 18,000 lang ang populasyon ng Batanes ayon yan sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA noong taong 2020. Nilinaw naman ni Galido na wala silang planong magdagdag ng tropa sa Batanes. We're not planning to deploy. We're encouraging our fellow Filipinos to volunteer to be patriots and be reservists. Kasi we don't need to deploy them because they're already residents in the area. So the more we get reservists, the better for our country. Matatandaan nito lang kamakailan, binisita ni Teodoro ang naval facility sa mga bayan ng Basco, Mavulis at Mahataw. Ang mga nabanggit na isla ay malapit lang sa timog na bahagi ng Taiwan. Samantala, sa susunod na buwan na inaasahang magsisimula ang pagsasanay ng Philippine Army na nakatutok sa kung papaano makakatagal ang tropa ng militar na mapanatili ang puwersa nito. Ayon kay Lieutenant General Galido, nakabilang sa pagsasanay ay kung papaano nila mapapakain o mabibigyan ng supply ang malaking bilang ng mga sundalo na nasa conflict area. How do we feed the 4,000 people? How do we supply them? How do we sustain them? This exercise or this undertaking has never been experienced by the Philippine Army because we got used to dealing internal threats that we can easily sustain small units. Inihalibawa pa ni Galido ang Marawi siege at sinabi na kung hindi naging maayos at hindi nila napanatili ang pagbibigay ng supplies sa mga sundalo ay malamang tumagal pa ang gyera sa Marawi. This will test our capability to sustain the forces, especially in conflict. I'll give you a scenario. The Marawi is a conflict that we were able to mobilize forces immediately
But the more challenging thing there is the sustainment aspect of it. If we were not able to sustain the army, then that conflict would have drawn longer. Aabot naman sa 4,000 hanggang 5,000 sundalo ang inaasahang sasali sa pagsasanay. Mga kapartners, nilinaw naman ni Lieutenant General Galido na ang naturang training ay bilang paghahanda para depensahan ang mga teritoryo ng bansang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga kapartner. Almar, napakaganda ng ulat na ito. Kasing ganda ng background mo, no? Nandyan yung mission and vision ng Suarasov Media natin. At nandyan nakalagay ang to propagate the uncompromising message of truth. And to be of excellent service to humanity while upholding the values that we live by. So, Almar, ang tanong ng ating mga kababayan, gaano kahalaga itong dimension of program to focus on developing interest as well as enlistment or reservist program of the Philippine Army dito sa pagpapalakas ng ating internal as well as external defense batay doon sa program direction ng ating Philippine Army under the new command, the current commanding general, Lieutenant General Roy Galido. Gaano kahalaga yung papel ng komunidad at ng mga civilian volunteers to become Army reservist at network ng pangsiguridad sa hukbong bayan natin para doon sa ating Philippine Army na magpapalawak ng community-based support. Almar. Yes, kapartner, Eric, magandang tanong yan kasi nga doon sa pulong balitaan nung nakaraan sinabi ni Lieutenant General Galido na itong pagpasok ng mga Pilipino sa reservice ay magtulong o dagdag na puwersa sa ating mga kasanduluhan na hindi na sila magdadagdag pa ng puwersa sa kung saan man yung focus area na dapat suportahan, kapartner Eric. Ayun, malinaw Brother Almar, maraming salamat at natututukan ng ating Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant General Galido ang pagiging bahagi ng mga kabataan at ng mga komunidad dito sa Army Reservist Program, enlistment and promotions diyan sa maraming bahagi ng ating mga pamayanan. Maraming salamat, Almar Farzuelo, sa detalye ng iyong balita live. Yan kaya, Eric, at nakita naman natin ang kahalagahan ng pag-enlist ng iyong sarili bilang isang reservist dahil sa oras na magkaroon ng kaguluhan. Kasi hindi lang magagamit ito sa digmaan ka, Eric. Bagko sa mga kalamidad din. Yes, yung pinatawag na humanitarian response in disaster mitigation deployment. Yan, kaya Eric. Tama yun. At kayo, sa karamihan sa inyo sa Kingdom of Jesus Christ ay bago kayo ma-deploy bilang mga full-time workers, dumadaan kayo sa training ng reservist. Tama ba? Kailangan yan, kaya Eric, at ako'y isa rin sa dumaan sa ganitong uri. Kasi kailangan anytime kaya mo kumambyo into military mindset into civilian at military. At ngayon po, Eric, Ma'am Lorraine, mga kababayan, tayo po'y pinagpalang lubos dahil makakasama po natin ngayong umaga. Walang iba kung hindi ang matalik na kaibigan ng SMNI na si Senator Amy Marcos. Magandang umaga po, Senator Amy. Good morning, Senator Amy. Yes, magandang umaga. Kumusta na kayo? Happy Monday ba or konsumisyon? Good morning, Senator Amy. Thank you for having you today sa Laban Kasamang Bayan. Senator Amy, natutuwa po ang sambayan ng Pilipino sapagkat naging consistent at malinaw po ang inyong pahayag na ang mga pundo ng bayan ay hindi po dapat nalalamangan ang taong bayan. Kaya po pinuna ninyo ang napakainam na pagpunto ninyo dito sa magical program na biglang sumulpot na parang multo itong AKAP at parang ginagamit pa na kayong may kasalanan dahil hindi daw ninyo napag-aralan at pinirmahan ninyo sa bicameral, samantalang sinabi mo naman na kung napag-aralan yan, hindi dapat dineliberate yan. At kung may signature kami, ibig sabihin ba hindi na kami pwede magtanong pag hindi namin nalaman kung anong laman yan? Senator Amy, gaano kahalaga po itong pagpunto ninyo ng 26.7 billion pesos dito sa isang programa na even the agency itself does not have a program or a guideline to implement and they cannot explain this kind of so much money allocated to their department. Go ahead po, Senator Amy.
Well, dalawang bagay, no? Talaga, Eric, at dapat maunawaan. Ako, inaamin ko, na-victim rin kami. Paano ang galing-galing naman nila sa pirmahan, pati yung electronic signature namin, pinira. Naku naman, yung pirma-pirma na, allergic na ako dyan. Pero sa totoo lang, unang-una, ang problema, ang lalaki ng halaga. Nagulat naman ako. Parang, alam naman niyo yung proseso. Ang presidente magbibigay ng budget. Di ba yun yung State of the Nation sa SONA? May budget yan, yung gastusin ng gobyerno. Step 1. Step 2, darating naman yan sa Kongreso. Dun sa Step 1, walang akap. Sa Step 2, nung sinuri ng Kongreso, yung pinasa nila sa Senado na kopya, wala na naman yung akap. Pagdating sa Senate, wala rin banggit yung akap. Doon kami pumirma. Pumirma kami, binigay namin yung e-signature, buong tiwala namin. Sige, okay na yan. Sinuri na ng both houses. Abay, nung mag-printing, pagkatapos ng PICAM, biglang siningit na ito, para kang nagbibilang, unti-unti, lahat ng bilihin mo sa counter, kumbaga sa grocery, yung pala, katakot-takot na nakawan sa likod ng bodega. Pambihira naman itong buhay na to. Nagulat naman kami. Pero, maliban dyan, siguro may kakulangan rin kami, ba't kami nagtiwala, inaamin ko. Pero siguro kinakailangan isa-isahin kasi ang natutuklasan, Eric, hindi lang pala itong akap na ito ang namomroblema, ang pinoproblema ngayon ng ating department. Iba-iba na ang lumalabas, pati yung public works nakaltasan ng todo, pati yung pensyon ng ating mga trabahador, yung mga magre-retire pa, tumanda na sa gobyerno, doon pala pinagtatatanggal yung mga pondo nila. Terrible. Senator Amy, papasa ko kay Ma'am Lorraine ang pag-interact sa napakagandang punto na inyong binuksan sa talakayan na ito. Ay, Dr. Badoy, nandiyan ka pala. Biglang mahinhin. Di ba nagpapanggap? Senator, napag-usapan na natin ito, pero gusto ko talaga na you can clarify yourself even further kasi ito yung ginagamit na pangbato sa iyo ngayon, di ba? Tama. Si Dong Gonzales, this congressman, I saw a clip where he was showing that you signed at in-encircle pa niya yan. So are you saying that this is a misrepresentation? Hindi niya binigay yung buong kwento? Yes, syempre. Okay. Kasi nga, siguro, kasalanan na rin namin na biktima nga kami. Yes. Talagang pinirmahan namin yung report na lumusot sa presidente, sa Kongreso, sa Senado. Wala namang sinasabi na ikakabit rin ang aming signature dito sa final version na ni minsan nakita namin at nagmukha nga kaming mga taliwas trabaho, diba? Si JV, si Senator Bato, ang dami namin, lahat kami nagulat. Lahat na bulagta, nagagalit na nga si Minority Leader Senator Coco. Dahil sabi ni Senator Coco, ano ba yan? Ano ba pinirmahan natin? Wala naman tayong nakitang ganyan. And very dramatic nga, Dr. Badoy, kasi andun yung mga signature namin, pero e-signature yan na binigay namin dun sa final Senate version. Na walang akap. Panluloko talaga. Na walang akap. Your term is misrepresentation. Walang akap dun sa binigay ni Presidente sa Step 1 dun sa SONA. Step 2 sa Congress, wala. Sa Senate, wala. Saan ba galing yan na sumulpot? Kaya laki-laki pa. Yes. So Senator, parang what you're saying, just to educate din yung mga kababayan natin, this is unusual. I mean, hindi ito ginagawa sa isang, kasi parang ang dating sa akin, napaka-disrespectful sa President nung ginawa nila. Very underhanded. Yes. Yeah? Yes, it's completely underhanded and it's completely different from the budget that the President presented. As a matter of fact, nagpapanik yung ibang sekretary ngayon sa kabinete pagkat lumobo ng bongga ang ating GAA 2024, yung budget 16% bigger than what the President proposed. Hindi na siya tumutugma sa koleksyon. Kasi, halimbawa, yung malalaking koleksyon, yung sa alcohol, sa tabako, lumiliit yan kasi hindi na marami ang nagyoyosi, di ba? Pabawas na rin yung inuman. Kaya, eto nga, natatakot nga sila na hindi mahahabol yan at malulubog tayo ng tuluyan sa utang. Deficit. Oh my gosh. Magkakaroon ng deficit spending, no? Senator Amy, are you still on the line? Ang dami na nga nating utang. And then, we are discovering na hindi lamang pala yung akap. Kasi syempre,
kung kukuha ka ng 26.7 billion, ang sabi pa nga 60 daw yan nakatago daw sa unprogrammed yung iba, wala sa DSWD. Ang sabi pa nga, saan galing to? Yung pala, nung tinitignan namin, tinapyasan yung mga foreign funded projects ng public works, 71 billion. Naging zero, 71 billion. Ano ba yan? Wala na tayong flagship project niyan. Walang mabubuo. Tapos, yung maintenance, right of way, lahat tinanggalan ng todo. Ang masaklap, nakita ko kagabi, kasi nagre-review na ako ngayon, nagpa-panic mode na kami, baka kung ano na naman lumabas, abay nakita ko yung retirement fund, yung mga pensyon, at yung inaasahan ng mga nagtrabaho sa gobyerno, tinanggal din, including 10 billion from the AFP pension fund. Malaki yun. So Senator, tinatanggalan ang mga retirees, pero yung mga milyonaryo, yung mas lalo nagiging milyonaryo. Grabe, no? So magiging milyonaryo pa. Ano ba yan? Senator, hindi natin alam na natin kung saan pinagkukunan, pero anong tingin mo saan ito gagamitin? Yun nga ang nakakatakot kasi panay ang tanong ko. Sabi ko, hindi naman tayo tutol sa ayuda. Maganda nga yan at kinakailangan ng lahat. Alam naman natin kung ano ang hirap ng buhay ngayon, tataas ng presyo. Wala naman problema yung AIX, ayan, yung mga tupad, yung cash for work. Sige, tulungan natin lalo pag may disaster, namatayan, nagkasakit. Walang problema yan. Pinapalabas pa nila, natutol daw kami sa pagtutulong sa tao. Paano naman nangyari yon? Ang akin lamang, ilagay sa tama, sa ayos. Sino bang bibigyan yan? Kasi nakita ko, pwede raw gumawa ng memo at ibigay na yung mga listahan sa Office of the Speaker at gumawa ng memo of agreement, MOA, sa mga LGU na mataas ang nasubmit na PI signatures. Unahin na daw yung mga LGU na nakapagbigay ng lampas ng 3% ng mga pirma. Sabi ko, ano yon? Yung pala, dun sa MOA, yung LGU bibili ng bigas. Bigas na lang daw ang ibibigay sa tao, wag ng pera. Pera nga yung inaasahan ng mga tao. Ano ba yan? May iba naman nagsasabi para daw sa middle class kasi umaaray na daw yung wage earner dahil wala naman silang ayuda samantalang sila nagbabayad ng buwis. Sang-ayon rin naman tayo sa ideya na yun. Pero wala naman nakasulat na ganon. Ang gulo nga, ang labo, hindi ko maintindihan. Tapos may message na naman mula kay Speaker na hayaan mo na yan, pareho na lang ng AIX yan. Ganon, ang gulo. Senator Amy, ma'am, masingit ko na itong tanong. Senator Amy, napakaganda po ng inyong tinuran. Yung basic at important components na dapat pinupunduhan, pensyon ng mga retirees sa gobyerno at mga military, yung na nagserbisyo sa bansa. Pangalawa, yung infrastructure para masustain po yung kahalagaan ng development impact sa ating mga komunidad, tinanggalan. Pangalawa, itong pinunto ninyo, mayroon ng mga existing na mga social welfare support, AIX, tupad at iba pa. Samantalang ito ay hindi naman hiningi, hindi kailangan, hindi may paliwanag ng DSWD at dahil binuko ninyo sa inyong Senate Committee hearing, mukhang pinapalusutan nila, nagagamitin na lang na parang AIX. Hindi po ba ito isang maanumaliyang bagay na dapat i-pursue at upang maproteksyonan ang ating kabanang bayan at ang interes ng ating kawawang mga kababayan? Tama, ang daming nangangailangan ng tulong. Unahin na natin ang mga magsasaka kasi galing akong Ilocos, ano? Naku, nakakaawa talaga Hirap na hirap talaga. Kung tutuusin, talagang wala ng tubig Talagang El Nino na ng todo-todo. Pagkatapos, hindi pa mabenta yung gulay at ang bigas naman namamayagpag. Hindi mo maintindihan Kaya't hirap na hirap nga yung ating mga magsasaka. Yung PUV, hindi pa masaayos yung ating problema sa modernization program na yan. Until now, eto pa, yung mga operator, di malaman sa nauutang ng 2.5 billion para makabili ng bagong sasakyan. Ang daming issues ang katutak ang health sector natin na nanlilimos din. At bakit idadaan ang mga request na ito sa Office of the Speaker? Hindi naman dapat ganon. Ako mismo bilang senador at ako yung may hawak ng DSWD budget, hinahayaan ko yung department na sila maglista kung sino talaga nangangailangan.
So sila nag-identify ng sector ng solo parent, ng PWD, kung sino talaga ang tinamaan, mga market vendor na na-display. Ayan ang uunahin. Samantalang yung DOH, sila mag-identify ng pasyente, at yung DOLE, yung natanggal sa trabaho. Pero kailanman, hindi dapat nakikialam ang mga politiko. Yan ang alam natin. Bakit dadaan ang bawat isa na yan sa Office of the Speaker? Nakakapagtaka. Yes, claro. More than nakapagtataka, Senator Amy, nakasusulasok. Na parang bakit dadaan doon? Nawala. Oo, pero maganda yung term mo, Mama. Nakakasulasok sapagkat yan ay... So, ganun ba yan? Tama ba yan? Dadaan muna sa office ng speaker? Kasi soap project siya. So, ang ginawa nila, pinasok nila sa DSWD. At ang nagkiklaim ngayon na parang author, si Erwin Tulfo. Pero alam naman natin na hindi lang siya yan. Sabuatan ito. Conspiracy ito ng mga alipores ni Martin Romualdez. So, dahil nanggaling siya sa DSWD, alam niya ang pasikot-sikot. Ang problema, nahuli ang guidelines. Dahil nga gusto nilang itago. There is an element of secrecy na mismo si Senator Ping Lacson ang nagsabi, kapag ang insertion ay may cloud of secrecy at mayroong non-transparent na mga pamamaraan na inilusot, magdududa ka na ito'y gagamitin sa hindi mabuting pamamaraan. Natural. Ngayon, nagkabukingan. Walang guidelines, walang program, inilulusot nila. Hindi nila alam kung paano palusutin itong 26.7 billion. Pero nakita natin kung kaninong kamay ito nanggaling sa Speaker of the House. Kasi doon dadaan sa kanyang request. Pag sinabi pong SOAP project, ito po yung mga cash assistance, mga scholarship, health support, at mga incentives, kagaya ng mga AX at itong AKAP nila. So diyan ilulusot. Tama si Senator Amy Marcos nang sinabi po na hindi dapat nakikialam ang politiko, not even the President Marcos Jr. himself, is aware kung paano ito ipalarga. Hindi niya pinapakialaman ang kanya mga cabinet secretary. Kaya tama yung term mo, Ma'am Lorraine. Nakakasulasok. Hindi siya presidente, itong si Martin Romualdez, hindi rin siya DBM para makialam sa pondo. Hindi rin siya trusted. Hindi rin, tama. Mababa ang trust ratings niya. Napakababa ng trust rating sa kanya at confidence ng tao. Subalit sobra pa siya sa presidente mag-asta. Hindi niya sakop ang DSWD. Siya ngayon ang umaasta. Sa Sikihor, pumunta siya, ito yata ang ginagamit nila ngayon. At tinipo niya mga 3,000 tao, parang siya ang presidente at parang siya nagdadala ng mga programa ng gobyerno sa serbisyo karaban na bago pa siya dumating, ito ay ginagawa na ng ating pamahalaan, Ma'am Lorraine. So nakakabahala ang ganitong mga taktika. So in other words, ang nakikita natin, hindi talaga tumigil ang People's Initiative despite the order of the President. Yes. No, talagang tuloy-tuloy siya. At nandiyan na si Senator Amy. Senator Amy, would you like to continue dun sa sinasabi mo na hindi mo nakikita ang kawastuhan kung bakit po sinabi ni Ma'am Lorraine, nakakasulasok ito, that the Speaker is not the President, but he acts as if he has presidential powers over executive department sa DSWD. Senator Amy. Medyo nagugulat talaga ako at naputol yata yung telepono dahil sinabi ni Dr. Baloy na nakakasulat. Biglang na-disconnect. Sabi ko, ano kaya sinabi namin palit? Ay, nako, talaga naman. Pinapakinggan pa rin ng SMNI. Yes, of course. Senator Amy, would you like to react? Hindi siya presidente, pero bakit sa kanya i-channel, i-course through ang implementation ng napakalaking budget ng pondo na ito? Hindi ko nga maintindihan. Alam mo, kasi ako yata yung overstaying na congressman. Siguro nasa listahan pa rin ako dahil hindi ako nagpapalit ng telepono. Ayan, text sa akin. Idaan daw sa Office of the Speaker at i-priority yung mga LGU na napakaraming firma. Tapos, tinext back ko. Ano yung AKAP? Sabi, pareho lang na AX yan. Basta ilista yung maraming firma. Nakakaloka. Ano ba yun? Ako naman, ayoko naman makipag-away sa mga kongresista. Sa totoo lang, sa katutak na ang kanilang press con, lahat sila, talagang panay ang privilege speech at saka statement. Ayoko naman nakikipag-away, lalo't na kamag-anak ko pa. Kaya lang, ang akin, pinapayuhan ko, huwag naman ganyan. Hindi naman ganyan ang trabaho, ano. At kung ano man ang bala, kung ano man yung ambisyon, ilagay naman sa tama. Huwag naman na lahat na lang inuutusan, lahat na lang ng pamamaraan ay susuhulan. Ay hindi naman maganda yung ganyan at hindi yan na mahahantong sa maayos na mithiin. Tama.
Frank, would you like to interact kay Senator Amy? Yes, Senator Franco Baranda po, nasa linya. Gusto ko lang po itanong, Senator, dahil isa po sa mabigat na inyong ibinunyag, ito pong na-zero budget po sa GAA ang DPWH na alam po natin, kung ating babalikan, isa sa milestone po ng nakaraan administration na ipagpapatuloy po dapat natin ngayon is yung Build program. Tapos yung mga major na infrastructure po na sana'y paglalaanan ng pondo ay na-zero po. Gaano po kahalaga, Senator, yung budget na dapat ilaan dito na kung saan na-zero po tayo at nakita nga po natin ng iilang malalaking pondo ay nailagay, like for example, sa Magic program. Yeah. Senator Amy. Kampambira. Ay, yun nga, ay rini-review na namin lahat kasi nga, nagulat kami, ba't nagkaganito naman ang buhay? Gulo-gulo. Eto nga, ang DPWH, ang talagang nahihirapan ngayon dahil ang sabi nga nila, etong flagship program, ito yung malalaking programa natin, yung malalaking tulay, malalaking highway, mga port at saka airport, lahat yan madadamay kasi foreign funded yan. At hindi naman natin kaya yung malalaking project na mag-isa. At higit sa lahat, nagbabayad pa rin tayo dyan kasi utang yung iba dyan. At may handling o holding fee, no? At maliban dyan, sirang-sira tayo. Paano kukuha ng foreign investor? Manunuba pala, wala palang balak magbayad ng utang. Nakakahiya eh. Kaya't yun nga, ang sabi, yung 71 billion na kinaltas dyan sa DPWH project, dinagay sa unprogrammed. Wow. Pero, ang pagkaintindi ko, pag unprogrammed, ala chamba, depende kung may savings ang gobyerno. Yun ang problema. Tapos, ganun din doon sa right of way. Yan ang inaasahan, halimbawa sa mga NPA-infested territories katulad ng Mindanao, sa Samar. Inaasahan namin yan sa Region 8 dahil walang mga kalsada yung mga lugar, nakakaawa yung mga tao sa bundok. Yes. Talagang literal na mamumundok ka at wala ka naman madaanan. Ngayon, kapag yung right of way, magandang loob na, yung may-ari ng lupa, ayan, pwede na maglagay ng kalsada, bayaran mo naman. Ngayon, wala na naman pambayad, yung 62 billion na utang ng gobyerno sa mga may-ari ng lupa, 300 million lang ang linagay. Wow. Napakaliit naman yun. Wala nang pag-asa ngayon ng Mindanao at Samar na magkaroon ng mas maraming kalsada. Correct. Yes. Senator Amy, follow up ko lang sa tanong ni Brother Franco. Right now, habang nag-uusap po tayo, tama yung tinumbok ninyo. 85% of our rice-producing regions ay tinamaan na po ng El Nino. It includes Northern Luzon, including po sa area nyo sa Ilocos, and Western Visayas, and even sa Central Luzon, nararamdaman na siya. Senator Amy, sa ganitong kalagayan po ba, anong pwedeng gawin ng Senado? Or bilang kapatid ng Presidente at Senadora din, how do you want to approach this kind of problem na mukhang pinalusutan ng napakalaking pondo pero mayroong pangangailangan na hindi napupunduhan? How do you like to reconcile nung ganong pangangailangan ng Senator, may also bakas dun sa tanong ni Eric, no? Kasi nga, ganun yung sitwasyon, 85%, no? So, pinamana ng El Nino. And yet, the Speaker of the House is is hell-bent on following his delusions of grandeur, his ambitions, his political ambitions, far more than helping and serving itong mga magsasaka natin. That much is very clear to me, no? So, pwede ba pakisagot nga yun? My mind is blown about this kasi the obscene amounts of money are being used apparently for this people's initiative na hanggang ngayon ay hindi pinipigil. No? Yes, your take on that, Senator Amy. Nako, talaga naman ako'y natatameme. Dapat ay may solusyon, nagiging ay may konsumisyon. Kasi talaga, nung pumunta ako sa probinsya, makikita mo talaga, alam mo, lahat ng waterways, lahat ng ilog, lahat ng dam, Pantabangan, ang Magat, lahat ang bababa na ng nivel ng tubig. Wala nang tubig yung dam. Kung tutuusin, hindi pa tayo summer. Wala na talagang tubig whatsoever. At miski nga yung imbaka na malalaki, wala talaga. Talagang low level silang lahat. Yun pa, yung tag-init, hindi pa opisyal na nag-uumpisa. So nakakatakot talaga ang sitwasyon natin kung paano nangyari yan. Yung National Irrigation Authority, panayang panlimos, paulit-ulit, pabalik-balik sa amin para magpadagdag. Wala nang maayos na irigasyon.
Ang luluma na, yung malalaking dam, Magat, Pantabangan. Panahon pa ng tatay ko, bubulok na yan Kay Apo Marcos pa yan. Sinauna pa yan kailangan dagdagan na yan. Tapos yung halaor, yung kaisa-isa sa Visayas, hindi matapos-tapos kasi wala na naman foreign funded. Koreano ang nagpasimulan yan. So marami talaga tayong problema at sana talaga maisaayos yan sa lalong madaling panahon. Sana ibigay yan sa irrigation office yun. Tinatanong ko sa Department of Agriculture, meron ba kayong ini-imbak na drought-resistant varieties ng bigas at saka ng vegetables? Wala rin. Naku, talaga naman. Wala naman ini-impact kasi may specialized drought varieties or else salty varieties. Marami yan, pero kailangan mag-order ka. Sang katutak yan. At mahal. Mas mahal yan kaysa sa normal. Pagkatapos yung organic natin, yung iba pang abono, ang mamahal din. Pag walang tubig, dagdag na naman rin yan sa diesel. Yung diesel, pumapatak na halos pantay ng gasolina. Lahat ng inputs ng pagsasaka, nagsitaas. And eto nga, yung ating climate change, ramdam na ramdam rin ng mangingisda. And we all know, coastal areas, higit sa 2%, higit doble ang bilang ng mahihirap. So it's a really big issue sa food security dahil wala tayong investment sa food security. Di, kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Obvious ba? Senator, nung short stint ko sa gobyerno, may natutunan ako sa former president, no? Laging inuulit niya sa amin yon para magsilbi ng maayos, no? Ang sinasabi niya, the poor, they only have government, no? So, pag hindi natin ginawa ang trabaho natin, nilulugmok natin sila sa kahirapan, and we are also creating poverty. So this is why masakit tignan ito ngayon. A lot of Filipinos are nasasaktan dito sa nakikita nila na itong obscene amounts of money ay napupunta instead sa politika, no? Pamumulitika. Kahit yung pagbigay ng ayuda, it's politicized, no? To paraphrase, I don't know, I'm not quoting her verbatim, but yung sinasabi ni Anton Lagdameo, no? Pag hindi ka humingi, wala ka, 'di ba? So it sounds really so politicized, and it's really masakit sa dibdib pakinggan yon, no? So ay, nagulat naman ako, sinabi niya yon. Sinabi niya yon. May video yan na sinabi niya yon. Ay, nako. Sa harapan ng kapatid ninyo, Senator Amy, Yeah. nagulat din yata si Presidente Marcos doon sa Mindanao. So maliwanag pa ba yun? Sang-ayon ako dyan, Dr. Badoy, Lauren. Yes. Talagang totoo yung sinasabi ni PRRD. Yes. Ang last resort ng mahihirap ay ang pamahalaan. Yes. Ang gobyerno lang ang matatakbuhan nila. Wala nang mapuntahan Kasi wala naman silang kamag-anak na. Pare-pareho man silang mahihirap. Wala naman silang negosyo na pagbabasehan. Wala naman sa hanap buhay o trabaho na maayos. Saan pa tatakbo yung mga pobre niyan? Di gobyerno lang at gobyerno. Correct. Pag hindi pa tayo nag-deliver, saan na lang pupulitin yung mga yan? Correct. So, I think we can't allow them to fall through the cracks. And these are huge sectors. Mabuti naman kung yung rice planting sector maliit. Napakarami niyan. Ilang milyong Pilipino yan. Yung coconut planting, hindi pa na-distribute yung coco levy. Mapunta na tayo dyan. And then, eto nga, yung mga issues of the fisher folk and everyone in the coastal area. In addition, of course, maliban pa sa producers, paano pa yung mga natitirang mamayang Pilipino na hindi naman magsasaka, sila naman ang mamamatay ng gutom kasi wala naman lagi tayong pambili ng imported, panayang import. Hindi naman tayo sigurado na lagi tayong may pera, higit sa lahat. Ngayon, nagsasara na yung Vietnam at saka yung India. Ayaw na magbenta. Uunahin siyempre nila yung sarili nila. Ang hirap talaga nitong sitwasyon na to. Correct. Kailangan talaga iwas to. Yes, Senator, maidagdag ko lang din po sa katanungan. Pwede pasingit na sandali. Sige po. Gusto ko lang mag-respond, sinabi ni Senator na napakahirap. Senator, kasi lahat ng resources nasa gobyerno. 'Di ba lahat ng resources nandyan? At siguro galing ang pamilya namin sa kahirapan. So, pero nakaangat dahil tinulungan ng gobyerno, scholarships, ganon, 'di ba? So, maliwanag sa pamilya namin na ang gobyerno meron talagang sagutin sa mamamayan, and that's to take them out of poverty because you have the resources, 'di ba? So,
nawala ulit. Ang kagandahan nito, ma'am, Brother Franco, si Senator Amy ay nagsasalita. Yes, Even though yes. kapatid niyang presidente. Pero nakita mo yung kanyang ang kanyang sinabi. Not even the president may be aware of this AKAP until na nandun na sa DSWD at in-inform siya siguro na mayroong pinasok. Kasi nga, wala nga sa kanila. Hindi pinropose ng Office of the President at ng Executive. Wala din sa deliberation sa House, wala sa Senate. Grabe. At pinalusutan talaga. Grabe. Kaya nga Pwede sabi, pala yun? kung napapansin mo, Brother Franco, tinanong natin si Executive Secretary Luke Bersamin, dating Supreme Court Chief Justice, na dapat bago ito pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay pinareview muna sa mga staff nila kung ito ba ay may pagbabago kasi 15% ang ginak up at mayroong mga 500 billion na isiningit na walang program, walang item at hindi klaro ang source of fund kung sakaling ipatupad. So dapat nagtanong sila. At doon, alam mo ba kung bakit naitago, ma'am? No. Brother Franco? Kasi ipinasok ang AKAP doon sa Crisis and Disaster Program. Wala ang AKAP. So sub-program siya sa loob ng Crisis and Disaster Intervention Program. So kung titingnan mo, akala mo mga baha, akala mo para sa kalamidad, yun pala, ipinasok siya. Senator Amy, would you like to respond dun sa sinabi ni Ma'am Lorraine? Oo, itutuloy ko lang, Senator Amy. Sinabi mo kasi... May nakikinig talaga sa atin. Meron talaga. Sanay na kami dyan. Kahit sa mga phones. Sabi sa Senator, parang sinabi mo kasi mahirap, di ba? Pero sa totoo lang, na-experience ko kay PRRD, di naman ganun kahirap kasi you have the resources, you have everything. If you have the political will, at pag walang kurakot at walang personal na ayenda, kung magsisilbi ka talaga, hindi ganun kahirap, di ba? Of course, it's challenging, di ba? But it's not that challenging. Am I correct? Yes, that's right. Kung tutuusin, yan na nga lang ang tunay na sweldo mo. At least may fulfillment ka, may natulungan ka, maliit naman ang sahod sa gobyerno. Pero somehow, you touched and transformed a few lives. Correct. Ano ba naman yun? So yun naman ang pakay natin sa gobyerno na makatulong. Pero minsan, nadidismaya ka, hanap ng pera para makatulong, para bibili ng bini, bibili ng abono, bibili ng diesel. Naku, yung pala, eto, bilyon-bilyon, linulustay sa kung ano. Tama, klaro. Frank, pala. Yes, Senator, isa lang din po syempre, alam naman po natin kung gaano ka-importante rin po ang ating laban sa insurhensya. Isa po sa naging napakagandang programa rin po ng NTF-ELCAC ay yung Barangay Development Program para tulungan ng ating mga kababayan sa kanayunan para hindi na po sila ma-recruit o mabigyan ng ideolohiya na magalit pa sa gobyerno ay sa pamamagitan ng Barangay Development Program. Ngayon, kung dati po ay nasa 20 million po ang halaga at masaya po ang bawat barangay, mga residente sa binibigay na pondo, ngayon po ay bumaba na po sa higit sa 2 milyon na lang po ang matatanggap ng bawat barangay for this 2024. Senator Amy, ano pong masasabi nyo dito na bumaba po from 20 million to 2 million na lang po ang natatanggap ng bawat barangay na nakabilang sa Barangay Development Program? At ito'y mga liblib na mga barangay na ginapos ng CPP, NPA, NDF, Senator Amy. Yes, marami dyan sa mga barangay na yan, kabisado ko, dahil nga sa Samar, diba, taga Samar Leyte po yung nanay ko. Tapos sa Cordillera, may iran din nakabilang dyan. Katabi lang naman namin yan sa Ilocos Norte, kalahati ng Ilocos Norte, 2/3 pa nga, nasa bundok ng Cordillera, kaya kilala ko rin sila. Kung tutuusin, ito talaga ay utang natin sa mga komunidad na nasa liblib ng mga lugar, yung mga IP natin na nakalimutan na, yung mga lumad sa Mindanao, utang to Tapos, itsatsani pa at pinapahirapan pa sa pagbigay. Kaya nga, nagtataka ako, bakit lumiit to? From 20, naging 8 million, yung 8 million naging 2 na lang. Kakarampot naman yung 2 million sa halaga ng mga gamit ngayon. Yung 2 million, makakapagsemento ka ba ng 50 metros niyan? Talagang halos walang ka-epekto niyan. At ang sinasabi pa, tatanggalin. Ngayon, ang latest, meron naka-pending na sinasabing amnesty bill. Kinatatakutan ko itong amnesty. Panalo na tayo, ba't tayo mag-a-amnesty? Correct. Medyo nalilito ako sa timing. Bakit nagpapasa ngayon ng bill? Kaya mawalang galang na lang sa mga sponsor. Sabi ko,
Hindi ba nag-amnesty kapag medyo hirap na tayo? Panalo na tayo, iilan na lang yan. Tapusin na natin. Naku, pambira. At kung mag-amnesty, sana yung panahon ng ama ko, pag nag-amnesty ka, very specific siya and conditional. Tama. Hindi siya pwedeng blanket amnesty kasi syempre ang ginagawa ng lahat o sige, kunyari ceasefire tapos magpalakas muna tayo tapos birahin na natin sila. Alam na natin yun, hindi pa tayo nadadala, naiinis ako. Tama ka, Senator Amy. Mailipat po namin dito, Senator Amy, habang alam namin may next schedule ka pa. Medyo ito po ay mabigat na tanong. Ayaw po namin panghimasukan ang inyong personal na ugnayan sa ating presidente, bagamat kapatid mo siya, ikaw naman ay senadora. Kahapon po ay in-announce na ng mga dati kong kasama ng mga CPP Urban Operatives ang pagbubuo nila ng Chapsoy Alliance. May CBCP na, may mga dilawan na, may mga rejectionist group na, similar to what they did. Not to your father exactly during his time, noong 1986, 83, 84, 85, 86, but similar to what we did sa pagpapabagsak sa gobyerno ni Joseph Estrada. Ngayon, alam ko pong formula na ito, Senator Amy. I've been with them 21 years of my life during sa kabataan ko. Naghahanda silang pabagsakin ang kapatid ninyo, pero kunwari ay anti-charter change muna. At pero, hindi lang si Pangulong Marcos Jr. ang kanilang tinatarget ngayon. Nagbuo sila ng alliance din kontra kay Sara Duterte. Pero ito'y chapsoy. May taga-simbahan, CBCP, Social Action, Dilawan, at mga constitutionalist, broad talaga, pero alam namin ang sa core initiator nito ay mga dati kong kasama ng mga urban operatives, kilala ko po sila. At ito'y dahil sa charter change, lalo na ang controversial na People's Initiative. How would you advise your brother and your cousin regarding this? Well, para sa akin, tulad ng sinabi nyo, talagang may karanasan na kami niyan. Nasa kasaysayan na natin yan. Dapat matuto tayo sa ating kasaysayan at sabihin na itigil na itong PI nila. Tama. It's simply not worth the valuable political capital. Hindi mo na mababalik ang tiwala. Yan tiwala pag nawala yung kumpiyansa, talagang wala ka ng social capital sa tao. Yan ang mabigat. Pag naramdaman ang tao at nagalit, ang Pilipino matiisin, pero matalino rin. Tama. Titiisin ng titiisin, pero pag ininsulto mo at tinatanga-tangahan mo na hindi nila alam ang pinipirmahan nila, na akala nila ayuda pala, tapos sasamantalahin mo na sila pala napakahirap, kaya suhulan na lang. Magagalit at magagalit ang Pilipino niyan. Para sa akin, it's not worth the invaluable political capital, itong PI na ito. Kung tutuusin, di naman kami tutol sa tsa-tsa, hindi ako tutol sa economic provisions. Nakakatawa nga na ako pa ang nagtatanggol sa saligang batas ni Cory Aquino. Kung tutuusin, yung presidente Cory, ang sabi nga, yung konstitusyon, paghihigat ni sa Marcos. Pero, hindi siya napapanahon at hindi naman ganito sa pamamaraan ng suhulan. Correct. Ngayon, ayoko talaga na mauwi sa iba pang social unrest, sa iba pang kaguluhan, rebellion, kudeta. Dumana tayo dyan Magulo sa lipunan, mahirap sa taong bayan, at sa bandang huli, magtatanong ka talaga, ano ba talaga ang napala natin sa lahat ng gulog yun. Tama po, Senator Amy, sapagkat naging mabait po ang kasaysayan sa yugto ng buhay ninyo, ng kapatid mo at ng pamilya ninyo, na inabutan nyo po pong pag-redeem ng inyong pamilya at ng political role ng inyong pamilya sa history when your brother was overwhelmingly elected by the Filipino people with a fresh mandate and a strong belief na ipagpapatuloy niya ang magandang ginawa ng inyong ama, si Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. At ito po ang ayaw natin mawala sapagkat pang ilang beses lang ba ang isang pamilya mabigyan ng pagkakataong siya po ay maging bahagi ng pag-redeem ng kanyang sarili sa isang makasaysayang pag-inog ng ating daloy ng kasaysayan. It happened to your family, Senator Amy, at ayaw namin makita na mawala po yan. Oo, that's right. Parati kong sinasabi, paulit-ulit ko sinasabi sa aking mga anak, sa pamilya, sa lahat ng mga kaalyado namin na kami na ang pinagpala sa lahat ng pamilya sa mundo. At itong panalo ay
sa kabila ng napakaraming umaako ng tagumpay at nagsasabing kanilang gawain at nagmamagaling, ang totoo, hulog ng langit yan. Kaya tawag natin sayangin at wag natin ubusin sa PI nila. Yes. Talaga naman nakakapikon dahil kaya hirap-hirap po ng dinanas namin, 36 years rin, halos 4 na dekada, hindi biro-biro. Ang pag-aalipusta, ang tinatakwil, biglang hindi ka nakilala, talagang mahirap yung dinanas namin, higit sa lahat dun sa mga kasamahan namin na mas vulnerable pa nga kasi tinanggal sa trabaho, na tanggal lahat ng hanap buhay. So, maraming nagsakripisyo para dito. Wag naman sayangin. So, eto nga, yung sinasabi mo na maraming disgruntled, nagtitipon-tipon, itong tropang chapsuy, nagkaisa kahit hindi sila magkakaibigan, hindi naman sila magkaalyado, nagkakaisa dahil sa isang issue lamang na sa palagay ko walang kakwenta-kwenta. Huwag natin uubusin dyan. Tama. Yung kaya lang yung masaklap yata doon Senator dito sa pagbigay ng tiwala ulit, ang the ones that are taking away that trust is also mga kamag-anak, 'di ba? So yun yung nakikita namin dito at siguro for you it's about family and of course we understand, but of course for us it's about country. And para sa akin, yes. Lorraine, yes. Sorry, sumabat ako bigla. Kala ko you were not talking. It's alright. Hindi, yung sasabihin ko sana, sa akin, it's not about family Kasi ang turo ng ama ko, maliwanag, walang controversy, walang pag-iisipan. Ang una, ang Diyos. Ikalawa, ang bayan. Ikatlo, yung pamilya. Ibig sabihin, ikatlo lang yung pamilya, bayan ang pinag-uusapan. At kung tutuusin yung ginagawang suhol, dapat rin sa Panginoon niya. So, hindi talaga pwede. Yung pagiging kamag-anak, sorry third place na lang yon sa hierarchy of values. Senator, can I just pose to you a question that I've been hearing all over para you're given that opportunity to also respond, na what you're saying right now, you're only saying it because you have political ambitions, na hindi naman talaga totoo, minimin mo yan, pero ang gusto mo lang tumagal ka sa poder. Hindi mo in other words, hindi mo talaga mahal ang bayan, kung hindi gusto mo yung position mo, na yung political career mo ay tumuloy-tuloy. Please explain on that, Senator Amy, to be fair. Yes. Yes, that's right. Maraming nagsasabi na hindi daw totoo itong alitan ng pamilya. Sa akin, hindi na ito pamilya policy na at bansa na pinag-uusapan. So, hindi ko talaga maipapalit ang aking mga sentimento sa aking pamilya at kahit masakit, kailangan gawin Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Mali na ito. Tutulan nating lahat. Kahit kamag-anak mo, Ayun, naputol na naman. And kapag nakabalik si Senator Amy, kukunan natin siya ng kanyang final message at mukhang nakuha natin ng malaki-laki ang bahagi ng kanyang oras, pero napakahalaga po ng kanyang mga tinalakay. Maganda yung tanong mo, Ma'am Lorraine, na mabigyan siya ng pagkakataon to clarify na ito po ba ay bahagi ng kanyang political tactics? Ito po ba estratehiya sa kanyang pananatili sa politika? O ito ba ay bunsod ng kanyang pagmamahal? Pwede ba mag-share lang Mag-share lang ako kasi nakakausap ko si Senator Amy kasi nakikita ko din siya. So, ganun din naman yun nasa isip ko noon kasi I was fiercely anti-Marcos. So, nandyan yan sa utak ko na totoo ba to? Ganyan, di ba? Nakikita ko that she loves her brother very much. Nakikita ko yon, kitang-kita ko yon. But I also see that nauuna sa kanya yung kung ano yung tama. Kung ano yung mali. Yun yung nakikita ko. Kasi wala siyang takot na magsalita para sa paninindigan. In fact, she was very instrumental, si Senator Amy, sa pagbubunsod ng mga paglalahad at pagbubulgar ng mga iskandalusong pinalusot na pondo na kung wala sa kanyang committee hearing ay hindi po nabulgar ang ganito. Senator Amy. Okay. Sa madaling salita, si Senator ay nagtataya. Nagtataya siya. So, go ahead po for your rejoinder doon sa common na mga perception ng ilang mga malisyoso na ikaw po daw ay ito bahagi ng iyong political strategy to remain relevant to the political spectrum. Senator Amy. Nako,
Napakalawsi naman ng political strategy, lalabanan mo administrasyon. Para political suicide yata yun. Higit sa lahat, magkapareho ang aming apelyido. Kung ano man ang mangyari sa kanila, mangyayari lalo sa akin. Wala namang strategy mangyayaring ganon. Pakapalpak naman nun. Yung iba naman, sinasabi Trojan horse. Hindi naman pwede. At napakalabos. Pinapaliwanag ko sa aking mga anak. Kasi mga anak ko nasasaktan na at parati silang pinagsasabihan yung nanay ninyo. Ginugulo yung pamilya. Bakit ganon? Yung mga anak ko, sinabi ko sa kanila, ganito ko simple yon. Kayo nga, talaga naman kayo na pag magulo kayo at pasaway kayo, pinapagalitan ko kayo, hindi ba? Ito pa, itong mga mas adult, nas nakakaalam, nasa poder, may karanasan. Hindi ko ba naman pagsasabihan? Kaya nga ako manang, wala tayong magagawa. Yan na yung papel ko. Hindi ako nakikipag-away, pero tututulan ko yung mali. Hindi ko ikukonsente. Yes, Senator. Senator Amy, may biro dito na pumasok, pero just the same, to be fair to you, sabi nila, okay lang yan ka Eric, Doc Badoy, and Franco. Iboboto ng sambayan ng Pilipino ang tamang Marcos sa tamang panahon. Senator, talaga naman, ha? Senator, one question. Yes. Yeah. Among the children of your father, they say, I've always heard it often, and is it true that you are the most like him? Well, he said, my dad said time and again, kasi ako super alalay ako ng ama ko. Maliit pa ako, talagang tambay-tambay na ako sa kanya. Kasi, ewan ko, nagkakasundo kami at may nahilig ako sa libro, tapos mahilig ako makipagdebate dun eh. Tapos kahit makulit ka, pag may logic, tatanggapin niya, tawa siya ng tawa kahit masaway. So, parati kami nag-i-enjoy at sinabi niya noon na intellectual twin daw kami at saka magkapareho daw ugali namin, matatapang kami pero pala aral. So, mulat sa pool talagang ka-vibes ko yung tatay ko. At parati ko sinasabi yun na ang pinakamahalaga mabigay ang dangal na karapat-dapat sa kanyang pangalan muli. At yung mga nakakasira, kamag-anak man o hindi, sorry na lang kasi talaga yun ang importante sa buhay ko. Mapalik ang pangalan namin. Senator, so one last. How would you want the Filipino people to remember your father? Yes. Well, I think my father should be remembered exactly as he asked, which was, nung gagawa na kami, may sakit na siya, sobra-sobra na yung sakit niya, iba-iba na yung sakit. Tinatanong ng nanay ko at ako, ano ilalagay sa lapida? Baka kay haba-haba naman, abogado, sundalo, presidente, senador, ang dami niyang papel sa buhay. Ano ba ilalagay namin sa lapida? Hindi magandang topic to, pero mamili ka, sabihin mo na, mamaya multuhin ninyo kami. So, ang tawa ng tawa yung tatay ko. Naku, ano bang klaseng mga lapida yung kahaba-haba? Ang ilagay ninyo, iisa lang. Ferdinand Edralin Marcos, Filipino, period. Huwag na kayo maglagay ng marami pang iba. Ang galing. At kung pupunta kayo sa libingan ng mga bayani, yun lang nakasalita. Yun lang nakalagay talaga. Filipino, period. Yes. Yun na yun. Senator Yun lang ang gusto niya ipaalam sa lahat. Pinagmamalaki niya at pinaglaban niya ang pagiging Pilipino. Yes, Senator Amy, and because of that, nararamdaman po ng sambayan ng Pilipino ang sinseridad ng iyong layunin na maibangon ang legasiya ng inyong ama, at kung kaya hindi mo masisisi po yung mga netizens na sinasabi nila, darating daw ang takdang panahon na maibubuto muli ang tamang Marcos. Naku, maraming salamat. Mga troublemaker talaga kayo, pero I love you all. Sige na lang. Mabuhay ang SMNI at maraming salamat. Mag-ingat po kayo, Senator Amy. Thank you, Continue to Senator. love our people and serve our country in the best of your capacity. Ingat. Thank you po. Thank you so much, Senator Amy Marcos, sa oras na ibinahagi niyo po sa Laban Kasama ang Bayan. So, I like what she said, no? Yung, what was that? Yung about yung pamilya, di ba? Pangatlo Kasi lang. siguro ikaw ba nadahanan mo yun, Eric? Yes, ma'am. Kasi ito hindi yata. Na when I joined the President, no, Duterte, magkakaroon ka talaga in your family, no? And what she said resonated na yung pagmamahal sa bayan yan yung mangunguna. Even more than family. Totoo yun. And I think this is a historical test to their family. And we are happy that she's standing for the country first. Yeah. Before any family relations. Yeah, very clear. At very clear siya pag nagsalita kasi hindi mo makikita kung nagdadrama siya. Talagang categorical pinupuna niya even the policies of her brother. Yeah. Sinabi nga niya,
This is already about programs, this is already about priority, about policies, and this is about governance. Yeah. Tama siya. So, kaya nga, hindi natin masisisi ang taong bayan na sinabi nila sana kung siya ang tumakbo, sabi namin, sinagot ko rin dito. But I think there are family dynamics na hindi natin mapapakialaman. Nung panahon na umatras daw si Sara Duterte, sana si Amy na lang. Sabi natin, well, those are presumptions of history na hindi natin mapoproject. Ang malinaw, naninindigan po si Senator Amy sa kung anong tama at kung anong mali dapat pinupuna. At binabangga, kay Hoda pang iyan ay pagmumula ng mga family feud o family break-up sa relasyon nila, wala po siyang pinipigilan. Lalo na po ang pagbubunyag sa mga programang hindi ka nais-nais, pinalusot at wala na sa hulog, at lalo na po ang pang-aabuso sa ating kapangyarihan, including, ito po sasabihin namin sa inyo, unang senador na nanindigan na kinundina ang aksyon ng Kongreso sa pagpapakulong sa amin ni Ma'am Lorraine, siya, unang naglabas ng statement. Ganon din sa pagpapasarado sa SMNI. Consistent po ito si Senator Amy. Unang senadora din na nag-question ng PI intent at nagbulgar nito si Senator Amy din po. Kasama po ang ibang mga kapanalig niya, pero siya po hindi siya nagpatumpik-tumpik. At even po na nagpumuna si former President Rodrigo Duterte in a public discourse sa kanyang pagpuna sa moral ascendancy and political ascendancy ni President Marcos Jr., nandun po si Senator Amy sa Davao. Alam mo pong malungkot siya, pero hindi po siya nagpalabas ng ano pa mang pagpapakita ng pagpigil na isiwalat ni Pangulong Duterte ang kanyang mga pagpuna sa kasalukuyang administrasyon. So paano mo titingnan yon? Sapagkat para sa kanya, it was a gathering of people na nagmamahal sa taong bayan. This topic really resonates with me. I really feel it in my soul, yung we choose between your family or your country, no? Kasi pag family, kakaunti lang yan. But when you choose your country, you choose generations of Filipinos. So, anong ginawa mo ngayon dito? Pag tama, pag mali, will redound for the future generations of Filipinos. And those are the kinds of leaders na dapat inilalagay natin sa pwesto, yung meron talagang vision ng Pilipinas. No? Agree kay Ma'am Lorraine. And yes, break muna tayo, Frank, at may bago pag-usapan tayo dumako sa isa pang importanteng talakayan, ay magbe-break po muna tayo. Kaya mga kababayan, standby lang po muna tayo at magbabalik po ang Laban Kasamang Bayan. Dito sa Laban Kasama ang Bayan. Regent Tempura, ang shrimp-flavored snacks na lasang shrimp talaga. Kaya naman, gustong-gusto ng mga bata at magkakabarkada. Regent Tempura shrimp-flavored snack. Masarap na, sulit pa sa bulsa. Regent Crisp, naiibang luto at sarap mula sa mga piling sangkap na magugustuhan ng mga bata o matanda man. May seaweed, salt and vinegar at cheese flavors. Regent Crisp, isang dekalidad na produkto ng Regent. Sa Laban Kasama ang Bayan. At nagbabalik po ang Laban Kasama ang Bayan, still with Ma'am Lorraine and Ka Eric. At tanggap po muna tayo ng good news. Ito po ay magandang balita para sa ating mga kababayan na minimum wage earners at kasambahay sa Davao Region, dahil epektibo ngayong Marso ay tataasan na ang sweldo ng mga naturang manggagawa, pero depende sa lugar at antas ng trabaho. Narito ang balita ni Cherry Light.
Epektibo ngayong buwan ng Marso, madadagdagan na ng 19 pesos ang sweldo para sa daily minimum wage earners sa Davao Region. Base sa Wage Order RB 11-22 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 11 noong February 13, 2024 ay ipinatupad ang unang tranche sa aumento ng sweldo habang may dagdag na 19 pesos din para sa ikalawang tranche na epektibo naman sa buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, mahigit 132,000 minimum wage earners sa Davao Region ang inaasahang direktang makikinabang sa pagtaas ng sweldo. Para naman sa non-agriculture sector, aabot sa 462 pesos ang bagong minimum wage sa first tranche at tataas pa ito ng 481 pesos para sa second tranche. Para naman sa mga manggagawa na nasa agriculture, makakatanggap na sila ng 457 pesos para sa unang tranche at 476 pesos naman ang bagong minimum wage rate sa ikalawang tranche. Humigit kumulang 316,558 full-time wage ang salary workers na kumikita ng higit sa minimum wage ang maaring hindi direktang makinabang dito. Base naman sa Wage Order Number RB 11-DW-03 na inilabas ng Regional Board ay nagtaas para sa aumento ng monthly minimum wage para sa mga kasambahay sa halagang 500 pesos hanggang 1,500 depende sa lugar. Ang buwan ng sahod para sa mga nasa chartered city at first-class municipalities region ay tatanggap na sila ng 6,000 pesos at 5,000 pesos naman para sa iba pang munisipalidad kada buwan. Ang pagtaas ng sahod para sa mga kasambahay ay inaasang makikinabang sa kabuang 64,111, humigit kumulang 37% sa domestic workers ay nasa live-in arrangement. Kasunod ng existing laws and procedure, ang mga wage order ay isinumiti sa National Wages and Productivity Commission o NWPC para sa pagsusuri at pinagtibay noong February 16, 2024. Ang mga wage order ay sinapubliko noong February 9, 2024. Magiging epektibo ito makalipas ang 15 araw pagkatapos mailathala o sa darating na Marso 6, 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Ayun, magandang ulat po yun. Pero sa Davao yun, sa Eric. Davao. That means mga almost mga additional of 600 pesos ang matatanggap na karagdagang sahod sa mga minimum wage earners pati mga kasambahay sakop sa ganitong wage orders sa Davao Region. Pero para sa ating karagdagang good news ka, Eric, meron na magandang balita. Ngayon lang ito pumasok, Frank. Go ahead. Yes, Agusan del Norte dahil isang high-ranking leader ng CPP-NPA-NDF at 4 pa nitong regular member na NPA ay sumurrender. So malaking dagok na naman to sa hanay ng kilusan ng CPP-NPA-NDF. Ito ay isa sa ibinalita ni Lieutenant Colonel Jeffrey Balinya, ang commanding officer ng 23rd Infantry Battalion, na kung saan yung NPA na high-ranking leader ay kinilala na si Arnel Bahian, ang Deputy Secretary of Sub-Regional Committee 3 or SRT3 of North Central Mindanao Regional Committee NCMRC, na kung saan 4 pa ang kanyang kasamaan sumuko ka. Eric, gaano ba ka-importante, especially yung ganitong uri ng estado na isang higher-ranking NPA leader ang sumuko sa ating pamahalaan? Ibig sabihin, tuloy-tuloy na nawawala ng liderato, nawawala ng commander, at wala nang kumukumpas at namumuno sa NPA. Ayaw man mag-NPA ni Franz Castro. May vacancy na naman. Oo. At nila Alin Rosas, nila Tede Casino, parali-rali lang gusto nila. Kaya tuloy-tuloy ang pagbagsak ng CPP, NPA, NDF sa kanayunan, sa red area. Mga armado nilang puwersa ay nawawala, nagbabaon nila ng armas. At ito pong North Central Mindanao ay dati po itong mayroong mahigit kumulang ay mga 27 platoons of NPA. But Eric, question. So, sinabi mo pabagsak siya, di ba? Pero kung ito sila Franz Castro, dahil ang laki ng kubra nila ngayon, di ba? Dahil kay Speaker, di ba? Ano sila? Attack dog sila ngayon ng Speaker, no? Ano ang epekto nun? Yung, kasi naririnig natin, billions ang pumapasok ngayon, no? So, ano epekto nito sa laban natin sa CPP? Ay magkakaroon sila ng oportunidad na mapunduhan ang kanilang recruitment sa urban areas. Mga organizers, kadre nila, mabigyan ng allowance at mabigyan ng suporta. So, mula doon makakapag-recruit sila.
Pero, syempre, hindi tayo titigil dahil may SMNI, may Laban Kasamang Bayan, may LCAP na nagbubunyag at nagsisiwalat nito. Pero kung wala yung pondo, ay lalo silang maghihirap at mapapabilis ang pagbagsak nila. So yung pondo, nagagamit nila para magkaroon ng organizational capability. Grabe. Magkakaroon ng resources for recruitment, resources for mobilization, mga rally, at recruitment at mga propaganda. So yun po ang kahalagaan ng pondo na nakukuha nila Ma'am Lorraine. At ito rin ang kahalagaan kung bakit Brother Franco, Ma'am Lorraine, tinanong natin kanina kay Senator Amy, itong pagbubuo nila ng Chapsoy Group. Kasi hindi naman lahat yan, mga CPP, NPA, NDF ang nandyan sa No to Chacha Network. In fact, naunang nagbuo ng kanilang network, ang Catholic Church noong CBCP, nagbuo sila ng Cancel Chacha. Question muna, Erica. Yung binild nila na alliance na yan, kasi ang number one na nag-descent dito si PRRD, di ba? So, is he invited in that group? Hindi nila in-invite po ang grupo ni Pangulong Duterte. In fact, may panawagan ang CPP na huwag isama ang si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte. So, doon mo makita hindi sincere, Hindi sincere kasi may political agenda. Ang sinama nila, yung mga traditional allies nila. Yung Dilawan, no? Sila Jokno, nandito, at mga grupo nila Dilima. At iba pang kasabwat ng Liberal Party. Tapos yung grupo ni Carpio at ang grupo ng mga constitutionalist at simbahan. Pero ang initiator po nito ay sila Teddy Casino, sila Carol Araulio at mga grupo po ng party list nila. In fact, Frank, in-announce nila Ma'am Lorraine ng CPP sa 2 days ago, 2 days ago, in-announce nila ang pagbubuo ng Broad Alliance. So kung hindi po konektado itong grupo na nag-initiate sa CPP, NPA, NDF, bakit naka-announce po ito sa website ng CPP, NPA, NDF na Philippine Revolution Web Central? Diyan po ninyo makikita na ang ugnayan nila ay klaro. Hindi pa lumalabas sa balita, inilabas na ng CPP, NPA, NDF sa kanilang website ang inisyatiba ng bagong alyansang makabayan at mga grupo nila. Patanong, Eric, para ipaliwanag mo ng mas maliwanag pa. Kasi na naman, template ito, di ba? Ginagawa naman talaga ito ng CPP, NPA, NDF. Kung pwede, magbigay ka ng case study, di ba? So, ano yung ginagawa nila ngayon? Yung mga pinasali, kasi sinabi mo sila yung nag-initiate, etc., di ba? So, ano yung template dyan? Ano yung laro nila dyan? Ang una nila gustong palabasin na malawak ang tumututol sa People's Initiative Charter Change. Totoo naman na malawak. Pero para magkaroon sila ng significant value, ay sila ang nag-initiate na para magkaroon ng formal organization. Template nila ito, namin ito, nung ako'y aktibo pa sa kanila, nang pinatalsik namin noon, si Pangulong Joseph Estrada. Bumuo kami ng Erap Resign Movement. Pero dahil kami lang, bumuo kami ng malawak na mga network kasama po ang grupo nila Cardinal Sin, mga politiko, negosyante, middle class, academe, simbahan, na kunwari ang issue namin ay tungkol lang sa moral authority ng presidente. Which, sa nakikita ko dito ngayon, the same pattern. At hindi katakataka nga ipanawagan nila later ang pagpapabagsak o ang pagpapatalsik sa pagiging Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. The template here is kailangan lumangoy sila sa malawak na alyansa para yung mahina at makitid nilang puwersa ay mabigyan ng amplification. Mapapalakas po ang kanilang influence. Mabibigyan sila ng cover at legitimacy at kapag inatake mo yung alliance, magre-react yung ibang mga nakuha nila. Kaya iniingatan natin dahil ang nandyan ay mga rejectionist group na dati nilang kalaban sa ideolohiya at hanggang ngayon kalaban pa rin nila yan sa ideolohiya. Ang grupo nila Leo Didi Guzman, Walden Bello at iba pa. At ang akbayan yata dito rin sasama, nila Risa Hontiveros. So hindi yan iisa. Kaya nga tinawag namin na Chapsoy. So klaro po sa tanong ni Ma'am Lorraine na ang layunin niyan ay tatlo. Makakuha ng malawak na lalanguyan upang magkaroon ng legitimacy ang mukha nila Brother Franco na kunwari sila ituto lang sa PI. Pangalawa, makahagip sila ng maraming suporta na kung sila lang ay maliit, wala pa nga sa 300 to 500 ang kanilang mapapakilos. Pero kung may traditional ally sila na may malawak na influence, mahahamig nila ang influensya na ito. Yan pong tinatawag na maliit sila, ngunit malaki ang projection. Kaya sila nakikinabang. Number 3, kailangan nila ito para mas maraming malanguyan. After the mobilization, may makukupo sila at may mahahagip sila na panibagong network na pagre-recruitan nila. At number 4, ito yung panghuli, kailangan nila magkaroon ng legitimacy sa propaganda. Pero pansinin mo,
ang kanilang panawagan ay tumutugma sa kung anong gusto nilang gawin. Ayaw nilang makasama dyan ang mga Duterte at ang grupo ng mga hakbang ng maisog na binuo sa Davao. Bakit? Sapagkat ang panawagan nila later on ay pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pati kay Sara Duterte. Sapagkat ang layunin nila ay pabagsakin ng gobyerno. Hindi pa nila yan ipapanawagan ngayon sapagkat ma-isolate sila sa malawak na alyansa. Pero kung makikita natin sino ang sekretariat nitong initiative nila, nandyan si Teddy Casino, nandyan po mga grupo ng kanilang mga organisasyon, na nakikita natin sila po ang nag-i-influence sa ganitong pagkilos na gaganapin sa February 24. So, Eric, lahat ba ng sumali dyan, alam nila kung sino ito si Teddy kasi alam ba nila na CPP initiated ito? Malamang naririnig nila sa mga balita kung sino sila Teddy Casino dahil nagdi-deny at hindi nila inaamin kung sino sila. May mga ibang naluloko sila at may ibang naniniwala sa kanilang mga paninindigan. Kaya natin ito isinisiwalat sapagkat okay naman sana yung grupo na ito kung tanggalin lang itong CPP, NPA, NDF. Lalo ng organisasyon ng Bagong Alyansa Makabayan at ang mga party list operatives nila. Sapagkat sila po ang nakikinabang sa alliance na ito. You may have also your own voices of protest and dissent without necessarily joining this group or having this group into your alliance. Kaya nga, ginagamit nila ang chop suey na approach para halo-halo upang itago ang kanilang totoong agenda na pahinain at ultimately pabagsakin ng ating gobyerno. So walang ipinagkaiba ito doon sa formula nila na nagpapanggap sila na human rights defenders sila pero wala silang pakialam sa human rights, women's rights defender kunyari ang Gabriela pero wala silang pakialam dyan. CPP sila. So ang goal lang talaga nila kahit na ano lang makahanap ng issue, nakahanap sila ng issue ngayon para tuloy pa rin yung agenda nila na pabagsakin ng gobyerno. Yan dapat ang ma-realize ni Martin Romualdez at ng mga alipores nila. You are giving ammunition to the group na gumagapang na, bagsak na, ngayon nakapagbuo sila ng malawak na alliance because they have valid issues na nagagamit nila bilang tungtungan at platform para makapag-infiltrate ng malawak na alliance network na dapat hindi nabuo kung wala yung PI ninyo. Nandyan yung funding pati, nagka-funding sila. Kanya ka, Eric, at muli, nandito tayo para ilahad sa ating mga kababayan at ang iba't ibang propaganda, narrative na kung saan hindi po natin alam na ang isang organisasyon na hindi po natin iniisip na CPP, NPA, NDF ay nagiging dugtungan o daluyan po ng kanilang narrative o objective para sirain ang ating pamahalaan. At iilan po dito ay yun nga, masasabi natin na biktima po ng CPP, NPA, NDF. Kaya Eric, gusto ko na lang din po kayo, Ma'am Lorraine, and kaya Eric, hingian ng ating last message para sa ating mga kababayan, sa ating mga natitirang ma'am. So, ang pinakamalaking issue kasi para sa atin ngayon ay ang freedom of the press. No? Siyempre napakaraming issue. Yung nakikita nating garapalan na pagnanakaw sa gobyerno, di ba? Yung sa PCSO, nakikita natin lahat yon. Pero napakahalaga ng freedom of the press kasi yan yung right to know and yung right to tell. It is your right to know and it is our right to tell it. So, unfortunately, the President has been very quiet about this, no? But tuloy-tuloy tayo dito. Nagsasama tayo dito at walang titigil sa SMNI. Yan yung aming commitment sa inyo. Maraming salamat at kayo ang frontliners dito. Hindi po thank you Ma'am Lorraine, Ma'am Franco, hindi po forever na magiging tahimik o walang pakialam ang ating Pangulo ng Bansa. He must see the writings on the wall. Nare-revive po muli ang kapasidad ng CPP, NPA, NDF na magbuo ng malawak na alliances. Sabi, no? Kaya nababahala po question lang. When he sat into office as the president, we gave him a CPP that was on its deathbed. Correct. Did you see this was going to happen? Did you expect this, Eric? Ang na-expect ko na kagaya siya sa kapatid niya na nagsalita kanina na dudurugin ang tamang dapat durugin, which is the Communist Terrorist Group. At yun dapat ang ginawa at dapat gawin. Kasi kung magpapatumpik-tumpik at bibigyan mo sila ng pagkakataon, gagapangin nila ang ating sistema. Bubulokin nilang gobyerno at wawasakin nilang pagkakaisa ng mga leaders natin at hati-hatiin nilang mamamayan. Exactly what they're doing right now. Yes. Para magkaroon ng kaguluhan ng ating bansa
at hostage nilang pagkakataon. Tama po natutulan natin ang magic, kalukuhan at grand design ng panloloko at kasinungalingan na PI. Hindi tama na nandyan ang CPP, NPA, NDF. Kaya namin ibinubulgar. Tama po ang ginagawa ng CBCP, ng mga traditional political leaders in opposition, wala po kaming tutol dyan. Bahagi ng demokrasya yan. Pero yung sumakay at lumangoy na, ang CPP, NPA, NDF, nababahala po kami. Nasa sekretariat pa sila at magkakaroon sila ng pagkataon na iikot nila kasi ang number one task nila, magsagawa ng malawak na awareness campaign nationwide. Gustong-gusto nila yan na makapagsalita sa schools, sa mga komunidad, sa mga simbahan, sa mga gatherings. Ginawa ko rin po yan nung panahon ako'y aktibo na mass leader nila. Dapat sana naintindihan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Speaker Martin Romualdez na ipatigil na itong PI categorically para matanggal ang basis of unity and broad alliance na ginagapangan at ginalilanguyan ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, asikasuhin na ang problema sa mga presyo at bilihin, serbisyo, pagkain, trabaho, lupa. Make a real and sincere good governance the way it was shown to you by the former President Rodrigo Duterte. Yan po ang hindi sila makaporma nung panahon ni Rodrigo Duterte na may kaharap tayong pangdaigdigang crisis never been experienced by the world. After 100 years, itong pandemic ng COVID-19, hindi nakaporma ang CPP, NPA, NDF dyan. Bakit? Sapagkat matino at maayos ang pamumuno. Matatag, decisive, at pinamunuan niya ng tama at hindi niya hinayaang hostage ang sitwasyon ng mga may vested interest na sirain ang lipunan at gobyerno. Like the way the CPP, NPA, NDF right now is riding high on the issue of rising prices of commodities, fuel, energy, at ang pagkakagulo sa politika at itong PI na sasakyan nila bilang oxygen to resuscitate their urban operations and so that they become relevant in the social movement. Ultimately, babalikan nila ang armado, pababagsakin nilang gobyerno. At dyan sila nagsisimula ngayon sa malawak na alliance na yan na binabantayan natin. Tsaka yung target ay ang mga anak natin. Exactly, kasi mag-iikot sila sa mga paralan. Brother Franco, number one role nila na gagawin is magkaroon ng massive information drive and awareness campaign against PI. Pero alam natin, pag binigyan mo sila ng pagkakataon, beyond sa People's Initiative discussion, iaangat nila yan papunta sa mga ismo-ismo at papunta sa pagre-recruit sa underground. Formula yan ng CPP, NPA. At patuloy natin na lalabanan yan ka, Eric, sa pamamagitan ng ating impormasyon sa SMNI dito sa Laban Kasama ang Bayan. Maraming salamat ka, Eric at Dr. Lorraine. At yan po ang naging talakay natin sa araw na ito. Sa susunod na mga araw po muli magkita-kita tayo muling pag-usapan ang mga mahahalagang issue dito sa ating bansa. Sa muli, ako po si Franco Baranda. Ako si Lorraine Badoy. At sa ngalan po ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita na dito po natin nakikita sa pagtatanggol ng ating mamamayan sa Laban Kasamang Bayan, hindi po kami magmamaliw, maghahanap tayo ng paraan na magpapalakas ang misyon ng SMNI at ang Laban Kasamang Bayan. Ako po si Jeffrey, Brother Eric Celis. At ito ang Laban Kasamang Bayan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Talakayan sa iba't ibang isyu ng bayan. Mga may init na usaping dapat malaman ng taong bayan. Sa programang Walang Kinatatakutan, walang pinapanigan, lahat para sa bayan. Dito lamang sa SMNI. Dito sa Laban Kasama